Konnichiwa! Onechan L here! Magsisimula na naman tayo ng bagong anime review for today's video. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang ongoing isekai anime na pinamagatang Sweet Reincarnation. Nagsimula ang episode ng ipakita ang last day ng Patissier World Tournament. Pinakita naman ang malaking candy sculpture na gawa ng tinatawag na Patissier Chosen One, pati na ang kanyang mga kalaban. Confident naman daw ang Chosen One na siya ang mananalo dito at ma-achieve niya na ang kanyang pangarap simula bata. Pinaurong na ang mga finished pieces sa judging area, pero nang buhatin niya ang kanyang entry, bumagsak ito sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala at sinabing gusto niya sanang makakreate ng world's greatest sweets bago siya mawala. Paiyak nitong sinabing ang pangarap na yon ay hindi na matutupad. Masyado raw cruel ang Diyos. Pero may sumagot sa kanya na nagsabing bibigyan daw siya nito ng isa pang chance. Bigla naman itong na-reincarnate bilang si Pastry-Mill Morteln, anak ni Casserole, ang unang naging suzerain lord ng Fief of Morteln. Bago pa siya naging lord ng lupain na yon, barren land na raw ang lugar na yon kaya kahit mga palay ay hindi tumutubo. Kaya naman siya at ang mga kasama doon ay pinaghirapang alagaan ng lupa na yon for 20 years para makapagtanim. At dahil doon, naging success ang kanilang proyekto. Napalawak nila ang lupain sa 3 villages na merong 40 katao bawat isa. Lahat yon ay nakakapag-harvest ng mga wheat at barley. Makikita naman ang bida na tila lumaki na. Nagsusword training ito kasama ang kanyang ama. 9 years na ang nakalipas simula nang ma-reincarnate siya bilang anak ni Lord Casserole. Tinuturuan siya nitong tibayan ang kanyang grip sa sword. Ni-reveal naman na ang kanyang ama ay isang military hero. Meron siyang mabait na ina at 5 matatandang babaeng kapatid. Masaya daw so far ang buhay niya, pero ang downside ay hindi nila kayang magpatubo ng asukal sa kanilang lupain. Kaya naman ang hirap makakuha ng mga sweets doon. Nagde-daydream naman ito ng mga nakakatakam na dessert na gusto niya sanang magawa. Dahil doon, na-distract siya at napatilapon ang espada nito. Bigla namang dumating ang head retainer na si Foil na pinuri ang kanilang kasipagan sa pag-iensayo. Pinaalala nitong breakfast time na kaya sinabi ni Lord Casserole na hanggang doon muna ang training nila at nagpasalamat naman si Paz. Meron daw siyang dalang good news at bad news at alin daw ang gustong marinig nito. At dahil kailangan niya rin namang marinig parehas, unahin na raw muna ang good news. Sabi nito na tila magiging maganda ang harvest nila sa bean fields this year. Mukhang tama raw ang in-advise ni Pace tungkol doon na mag-sprinkle ng lime sa lupa para ma-improve ito. Natuwa naman si Lord Casserole na nakinig siya sa suggestion ng anak. Confident si Paz na magkakaroon talaga sila ng maraming bean crop ngayong taon. Malilimit man daw sila sa bean dishes ngayon pero classic tea snack naman daw ang caramelized roasted soybeans. Pwede raw mag-sprinkle ng soybean flour doon for extra flavor. Nagulat naman sila sa pinagsasasabi nito at tinanong ng kanyang ama kung saan niya natututunan ang lahat ng yon. Di niya naman masabing alam niya yon dahil reincarnated siya kaya sagot niya lang, nagde-daydream lang daw siya. Na-amaze naman ang dalawa dahil ang mga nakukuha nito sa imagination niya ay nakakatulong sa lupain nitong mga nakaraang taon. Tila isa na raw itong Little Shadow Suzerain. By the way, ang meaning ng suzerain ay tao or estate na may kontrol sa isang lupain. Ngayon, ano naman daw ba ang bad news? Sabi ni Foil na hindi nag-succeed ang attempt na mapigilan ang mga bandido sa teritoryo ng Retesh. Nagulat naman ang mag-ama dahil dito. Dagdag ni Foil na nakatakas sila at papunta na raw sa kanilang lugar ngayon. Balita raw na nasa 50 katao sila. Naisip naman ni Pace na kung dumating ang mga bandits doon, siguradong sisirain nila ang lupain nila. Mawawala ang pinagharapan nilang itanim na beans at wheat. Sabi ni Foil na tila darating sila doon in 2 months time. Ang tanging pag-asa daw nila ay i-round up ang mga villagers at paalisin ang mga bandits gamit ang spear at slings. Sa isip ni Pace, kahit na pagsamasamahin nila ang 3 villages, meron lang silang 30 na lalaki. Kulang raw ito para matalo ang mga bandits. Sabi ni Lord Casserole, maaari nilang magamit ang village canal para sa advantage nila. Gagamitin nila itong place of refuge habang hihingi siya ng reinforcement sa Retesh. Sagot ni Foil na tanging siya lang daw ang makakagawa nun pero may issue daw. At nagets ni Lord Casserole na ito ay ang reputation ng Retesh. If matatalo nila ang mga bandits na hindi natalo ng Retesh, maka-question daw ang lugar na yun for incompetence at dahil doon hindi raw sila makakakuha ng reinforcement. Dagdag ni Foil, ang ideal outcome para doon ay ang mag-fail sila parang mag-Ravate of Hubarek ang mag-clean up para sa kanila. Naisip naman ni Pace na merong 3 resident retainers ang kanyang ama doon kasama na sina Foil.
Hindi raw magiging madali ang labanan. Pero ang pinaka-concern niya raw ay ang beans, lalo na ang wheat. Kailangan niya raw yun para makagawa ng sweets at hindi raw pwedeng makuha yon sa kanya. Napansin naman ni Foyle na tila malalim ang iniisip nito. Nagigets na nito ang responsibilidad niya na maging next suzerain lord ng kanilang lugar. May suggestion naman ito na gamitin si Pace sa kanilang advantage. If isusugal daw na ang chance na yon, baka maging useful ito gaya ni Lord Casserole. Nagets naman ito na ang tinutukoy niya ay ang paggamit ng magic at ang sanctification ceremony. Sa bahay, kinausap ni Lord Casserole ang kanyang asawang si Agnes at anak na babae na si Josephine. At sinabing si Pace ay mag-undergo ng sanctification ceremony. Di naman makapaniwala ang kanyang asawa dahil masyado pa raw bata si Pace. Sagot naman niya na bright boy daw si Pace at nakakaangat sa mga kabatch nito kaya kakayanin niya yon. In-explain naman ang sanctification ceremony ay ang coming of age ritual. At dahil 9 pa lang si Pace, masyado pa itong maaga for that, kaya naman hindi ito matanggap ng kanyang ina. Normally daw, ang ritual ay ginagawa sa mga 13 to 15 years old. Sabi ni Agnes na gusto pa sana niyang mag-spend time kasama si Pace habang bata pa ito. Sagot ni Lord Casserole na aalis na sila in 3 days kaya maghanda na raw ito. Tila nag-iba naman ang mood ni Agnes at hiningi ang tulong ni Josie na tuwang-tuwa namang nag-agree. Kailangan daw ma-represent ni Pace perfectly ang pamilya kaya naman tila may binabalak ang mag-ina na nagpakaba sa bida. Hindi raw gusto ni Pace pag gumingiti sila ng ganon at sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang ama. Pero sabi nito, busy siyang kumain. Ni-reveal naman na minake-over pala nila ito at ginawa itong parang manika. Hindi naman makapaniwala si Pace pero tuwang-tuwa ang nanay nito at sinabi ni Josie na ang kulang na lang daw ay ang sapatos. Umaapela naman si Pace pero hindi siya pinapansin ng dalawa na pinaplano namang make-upan ito next. Sa isip ni Pace, simula bata raw siya ay ginagawa na siyang dress-up doll ng kanyang ina at kapatid. Mas worse pa raw nung bata siya at nandun pa ang 5 niyang mga babaeng kapatid. Pinuri naman nila ito pero sa isip ni Pace, gusto niya na raw maging adult ASAP. Makalipas ang 3 araw, tila pagod na si Pace at pinansin ito ng kanyang ama. Sabi naman nito na naging hectic daw siya sa nakaraang 3 days. Nagpaalam naman sina Agnes at Josie kay Pace, pati na ang mga kaibigan niyang sila Mark at Lumi. Inggit naman sila na makakarating na si Pace finally sa capital. Sabi ni Mark na sana raw ay makapunta rin siya doon, suot ang magarang damit gaya ni Pace. Sagot naman ni Lumi na bad idea daw yon dahil hindi babagay sa kanya ang ganong damit. Nagpaalam na si Lumi at sabi ni Pace na kakain daw ito ng masasarap na pagkain habang wala siya doon. Sabi naman ni Mark na lahat daw ng sinasabi ni Paz palagi ay tungkol sa pagkain. Iniwan namang in charge si Foyle sa lupain at nagtransport na ang mag-ama gamit ang magic papunta sa capital. Amazed na miss naman ang lahat dahil dito at bigla na silang nawala. Lipat naman sa capital city ng Bovaldia, tuwang-tuwa si Pace sa lugar dahil simula nang na-reincarnate siya sa lugar na yon, ngayon pa lang raw siya ulit nakakita ng ganoong karaming tao. Natuwa siya nang makakita ng brown sugar at mga prutas dahil wala halos sweet sa kanilang lugar. Gamit daw ang mga ingredients doon, naisip naman ni Pace ang mga pwede niyang gawin gaya ng brown sugar cookies, pound cake, chocolate gateau, flan. Sobrang rami daw at excited siya sa thought na yon. Sabi naman ng kanyang ama, if magiging success ang kanyang sanctification ceremony, bibigyan daw siya nito ng reward. Kahit alin daw na gusto niya ay bibilhin ito para sa kanya. Natuwa naman ang bida pero tila hindi siya makapili sa dami ng choices. Nakuha naman ang atensyon nito ng mga mansanas na hindi niya inaasahang meron din daw pala sa mundong iyon. Bongkas daw ang tawag doon, sabi ni Lord Casserole, at tumutubo daw ito sa norte. Medyo rare daw siyang nakakakita sa lugar na yon. Nakatikim na siya noon once pero sa pagkakaalam niya medyo maasim daw ito. Natuwa naman si Pace at naisip na maraming gamit ang apples. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto niya raw subukang magtanim nito kaya kung pwede raw ay mag-uwi sila ng bongkas sa kanilang lugar. Nagulat naman ang kanyang ama dahil may interest ito sa goods mula sa ibang lugar. Nade-develop na raw finally ang instincts niya bilang isang suzerain. Pero ang totoo, ang nasa isip ni Pace ay kung meron siyang 5 bongkas, pwede siyang makagawa ng maraming sweets gamit yon. Gusto niya raw sana subukang maglasi pero ang asukal mismo ay tila luxury na at nakakahiya naman daw magpabili pa nito. Pero naisip niyang bakit hindi sila mag-alaga ng mga bubuyog para magkaroon sila ng honey na magagamit niya para gawing candy ang apple. Pwede na daw siyang gumawa ng tarts, baked apples at ang old classic na apple pie. Proud naman ang ama nito at iniisip na talented ang kanyang anak kaya ang future daw ng kanilang lugar ay habang si Pace ay iniisip na kung magpapatubo sila ng apples at mamamana niya ang lupain,
Ang future daw ng kanilang lugar ay, sa isip ni Lord Casserole, isang rich land na merong strong army. Pero sa isip ni Pace, isang lupain na punong-puno ng sweets. Dumating na sila sa kanilang destination at nakilala ang Lord of Morteln. Nagulat naman si Pace na tila panda ang na-meet nila. Bumati naman sila sa pari na sinabing huli raw silang magkita noong sanctification ceremony ng kanyang anak na babae. Marami raw narinig na magagandang balita ang pari tungkol sa kanya. Isa na raw doon ay kung paano niya naprotektahan ang mga tao niya last year nang magka-frost. Sinabi naman nito nagpapasalamat daw siya sa Diyos sa proteksyon at sa taglay na karunungan ng kanyang anak. Dinala niya raw ito dahil gusto niyang mag-undergo na to ng sanctification ceremony. Nagulat naman ang pare dahil ang bata pa nito. Balik sa kanilang lupain, tinanong naman ni Josie si Foyle about sa true sanctification. Ito daw ba ay ang ceremony kung saan makakakuha ka ng magic? Sumagot naman ito ng tama. Doon daw pupunta ang kapatid nito. Nakwento naman ni Josie na nang pumunta siya para sa ceremony, sinabi raw sa kanyang wala siyang any magic power kaya naman hindi na rin siya nag-undergo ng ritual. Sana raw ay maging okay si Pace. Pinento naman ni Foyle ang ginagawa sa ceremony. Balik sa kapital, nakabalot at blindfold ang bida na pinainom ng pare ng isang mapait na inumin. Dagdag ni Foyle, wala kang gagawin kahit ano after. Iiwanan ka lang daw mag-isa sa kwartong madilim na walang nakakakita o naririnig ng matagal na oras. Ang mahika daw ay isang malakas na kapangyarihang nakatago sa loob ng isang tao. Ito lang ang tanging paraan para maipalabas ito. Ang harapin ng hardship at mag-endure mag-isa. Dumaan na ang 1.5 araw at concerned na si Casserole sa kanyang anak. Sabi naman ng pari ay hindi nila pwedeng i-release ang anak nito hanggat hindi pa nagsasubside ang radiance. Nakaka-impress nga raw na hindi pa ito nangyayari. Tila meron daw napakalakas na kapangyarihan na nakatago sa batang iyon. Sa loob, makikita namang instead na mag-worry si Pace, ang nasa isip niya lang ay ang mga bongkas na nakita niya sa labas. Tila nabuhay ang kanyang pangarap na gumawa ng lugar na punong-puno ng sweets na makakapagbigay ng saya sa maraming tao. Gusto niya raw makagawa ng pinaka-best sweets sa buong mundo. Maaaring yun daw ang dahilan kung bakit siya na-reborn sa mundong yun. Bigla namang nawala ang imagination nito at tila naramdaman niya na ang magic. Pinuntahan na siya ng kanyang ama na proud dahil natiis niya ang 2 araw ng mag-isa. Hindi naman siya makapatiwala na 2 days na ang nakalipas dahil sa mga panaginip nito. Time na raw para i-close ang ritual kaya naglabas ng scroll ang pari at sinabing kung nagising nga raw ang kapangyarihan nito, siguradong maiintindihan nito ang babasahin niya. Sa blessing ng scripture na yon, ang sanctification ceremony raw ay magtatapos na. Bilines naman si Pace 3 at tila nagkaroon ito ng vision na ang scripture itself ay ang naging magic na tila sumanib sa kanya. Nagulat naman sila dahil doon. Sabi naman ng pari na tila nakakuha ang anak niya ng kapangyarihan na hindi pa nadidiscover ever. Nagpasalamat naman si Lord Casserole at nagbigay ng donation bilang pasasalamat. At nagpasalamat ang pari rito. Tinupad naman ng kanyang ama ang pangako nito at pinapili siya ng bongkas. Nang pinak ito ng tendero, binigyan pa siya ng 2 extra. Ay hindi naman pala natuwa ang pari sa binigay ni Lord Casserole dahil silver coins lang daw ito. Ano ba raw ang maaasahan sa isang taong nakuha lang ang title niya dahil sa pakikipaglaban? Hindi raw enough yun para patahimikin siya. Kinain naman ni Pace at ng kanyang ama ang mga bongkas at sinabi nitong wag raw nilang sabihin sa kanyang ina at kapatid na kinain nila ang best looking bongkas at sumagot na ito na secret daw nila yon. Inisip na ni Pace ang mga gagawin niyang apple pies, tarts, candy apples at sa hinaharap daw ang pinapangarap niyang land full of sweets. Pinakita naman ang mga bandits sa kabilang nayon na busy magkolekta ng kanilang loots. Sinabi ng isa sa kanila, ano naman kaya ang makukuha nila sa Morteln? Doon, busy ang makalalakihan na gumawa ng barrier. Inutusan naman sila ni Lord Casserole na siguraduhin malalim ang pagkakabao ng mga kahoy. Dumating naman si Foyle na tila merong dalang bad news. Sinabi nitong isang village na naman ang inatake ng mga bandits. Nagulat naman siya dahil 3 weeks pa lang raw simula nung bumalik sila galing sa capital at umabot na sila agad dun. Ibig sabihin na raw, darating doon ang mga ito bago pa ang 2-month deadline na plinano nila. Inutusan ni Lord Casserole ang kanyang anak na pupuntahin ang mga leader ng bawat village doon. Sabihan din daw nitong pumunta si Cointreau at Glassage. Kaya naman dali-dali itong umalis. Sa isip niya, mas maagang darating ang bandit sa lugar nila at kailangan niyang mahadlangan ang plano nito. Hindi raw niya hayaang sirain ng mga bandits na yun at nawasakin ang pangarap niyang makabuo ng lupaing punong-puno ng sweets.
Pinakita naman ang kanilang defense line. Matapos daw malaman ng ama ni Pace na papalapit na ang mga bandits, kumilos na sila para maproteksyonan ang kanilang lugar. Sinil nila ang 2 maliit na mga villages at pinuno ang mga balon. Pinakuha na rin lahat ng mga harvest at ang mga taong nandoon ay inilipat sa main village. Ang plano raw nila ay ilure ang bandits papunta sa kanila upang maiwasan ang kalat-kalat na pakikipaglaban. Sa main village, nandun na ang mga lalaking tinipon ni Foyle. Inipon nila lahat ng harvest sa isang lugar. Worried naman si Pace dahil kulang sila sa mga tao. Bukod sa ama niya at sa 3 retainers nito, kulang raw ang kanilang fighting power. Kailangan raw nila ng solid plan. Pinuntahan naman ni Lumi at Mark si Pace at tinawag itong Lord Pace. Sila pala ay mga anak ng mga retainers kaya sila daw ay lieutenants nito. Sila raw ang susunod na retainers sa next suzerain which is si Pace. Hindi naman matanggap ni Pace ang noble treatment ng mga kaibigan niya sa kanya at sinabing tigilan na raw nila ito. Sa isip niya, normally raw kasama niya lang silang naglalaro. Napatigil naman ito at napatanong si Lumi anong problema. Humingi ng favor si Pace sa kanila. Pinapahanap niya sila ng mga bato. Hindi daw kailangang special, kahit anong bato na pwedeng ipambato. At pumayag naman sila. Kwento niya sa kanyang mga kaibigan na malapit na ang mga bandits. Kaya naman, kung may maririnig daw silang something or may makikitang kakaiba, dumiretso na raw sila agad sa loob ng wall kung saan safe. Sumagot naman sila ng, "As you command, Lord Pastry." Sagot naman ni Pace na, "Kakasabi ko lang walang noble treatment." Na-busy naman si Lumi at Mark sa kanilang task at bigla namang napatanong si Lumi ano raw kayang klaseng magic ang nakuha ni Pace. Hindi pa rin daw alam ni Mark dahil ayaw pa raw i-share ni Pace dahil nagpa-practice pa siya. Sabi naman ni Lumi na magaling naman daw sa lahat ng bagay si Pace so siguradong mas ahead na siya kaysa kay Mark at hindi naman ito matanggap ng kaibigan. Mas magaling pa rin daw siya doon sa pakikipaglaban. Bigla namang silang nakarinig ng kakaibang tunog at nang lumingon si Mark napabitaw siya sa bato na makita niyang ang mga bandits ay paparating na. Tumakbo na ang 2 pabalik sa wall at sumigaw na naroroon na ang mga kalaban kaya pinasara ang gate. Sinabihan naman ni Pace ang kanyang ina at kapatid na i-gather ang mga bata sa loob. Hindi makapaniwala ang mga tao na nandun na nga ang mga bandits at tila pinanghinaan sila ng loob. Pero dumating naman si Lord Casserole at si Foyle at sinabi nitong kapag nakapasok ang bandits, papatayin sila ng mga yon, nanakawin ang mga pagkain at susunugin ang kanilang mga bahay. Hindi raw siya papayag na mangyari yon at sana ganon din kadedicated ang mga tao na ipaglaban ang kanilang lugar. Kung sino raw ang gustong protektahan ng kanilang pamilya ay samahan siya na taboyin ang mga bandits pabalik. Kaya daw nila yon kung magtutulong-tulong sila. Na-proud naman si Pace sa kanyang ama na pinuno ng courage ang mga taong tila worried. Naghanda na sila at sinabing malapit ng magabi kaya pumosisyon na raw ang lahat. Si Cointreau ay naka-assign sa Western Canal, si Glassage naman sa East to Center region. Sinabi naman ni Foyle na hindi raw alam ng bandits ang area nila kaya siguradong disadvantage yon sa kalaban. Hindi kaya raw susugod ang mga ito sa madaling araw? Sagot naman niya na imposible raw yon dahil siguradong wala na sila halos pagkain dahil sa nangyaring frost ay nag-result ng poor crop yield sa mga katabi nilang lupain kaya siguradong wala sila masyadong nakuha ron. For sure, gugustuhin nila na sumugod agad. Sagot naman ni Foyle na kapag nagpuyat ang mga tao nila buong gabi, mapapagod ito at hindi magiging handa sa battle. Tinanong naman ni Casserole ang opinyon ng kanyang anak at ang sagot nito, masyadong marami pang hindi nila alam. Kailangan daw nilang malaman in detail ang supplies at forces ng kalaban. Sa isip niya, inihalin tulad niya ito sa baking. Bago pa daw magsimula, dapat alam mo na exactly ano yung mga kailanganin mong ingredients, oras, temperature at iba pa. Inalala nito ang time na gumawa siya ng chocolate gato pero napatigil siya ng maisip na mas marami pang importanteng bagay ang kailangan niyang isipin. Tila paalis na ang kanyang ama at nang tanungin niya ang plano nito, sinabi niyang armed reconnaissance o ang paraan ng pag-locate ng target at ang pag-atake dito, pwedeng personnel, mga gamit or facility. Isasama raw nito si Foyle. Masyado parang maaga para ma-hit and run sila at siguradong sila ang makakauna sa kalaban. Iniwan naman in charge si Pace habang aalis sila. Aatakihin daw nila ang bandits at mag-withdraw rin agad. Iikot daw sila at babalik through the northern entrance. Naisip naman ni Pace na habang wala sila, kailangan niyang dumiskarte ng sarili para makatulong. Sinabihan naman ito si Mark na magdala ng mensahe kay Cointreau sa Western Canal. Ang flaming arrows daw ay signal na nakarating na ang kalaban. Si Lumi naman ay naatasang sabihin kay Glassage na i-prepare ang flaming arrow. Sabihin daw nito na habang wala ang kanyang ama at si Foyle
Kapag nakarinig daw ito ng kahit nakatiting na tunog na yapak ng kabayo, sindihan nito ang arrows papunta sa direksyon ng tunog. Tinanong ni Lumi kung sure ba daw siya dito, paano kung tamaan ng kanyang ama ng arrows na yon. Sagot naman niya, sa tingin niya raw ba ay hahayaan ng ama niya na tamaan siya ng stray arrow fired mula sa malayo? Natawa naman si Mark at sinabing ang hirap raw imagine noon kasi dati raw, nakita niya itong iwasan ng falling rock by instinct. Dagdag ni Pace kahit na alam daw ng kanyang ama at ni Foyle ang lugar nila, pwede pa rin daw mawala ang sense of direction nila kung susugurin sila ng bandit. Sana raw ang arrows na yun ay maging guide nila pabalik sa kanilang lugar. Tanong naman ni Mark na hindi ba raw pwede naman siyang mag-teleport? Pero may weight limit daw ang teleportation spell. Mahirapan daw ito kung gagamitan niya yung kasama si Foyle pati na ang mga kabayo nila ng sabay-sabay. Nagulat naman si Mark dahil hindi niya raw alam ang tungkol doon. Sinabihan niya naman ang dalawa na umalis na at gawin ang mga task nila. Nang nakarinig naman si Pace ng batang umiyak, nilapitan niya ito at sinabing magiging ligtas daw sila dahil ang ama niya pati ang mga tatay nila ay sisiguraduhin hindi sila mapapahamak. Lumapit naman si Agnes at nag-agree doon at pinapasok na sila sa loob. Sinabihan nitong mag-ingat ang kanyang anak sa labanan. Sa isip niya, akala niya raw na sweets lang ang concern niya pero sa mundong yun, ang tanging paraan para matupad ang kanyang pangarap ay ang maprotektahan ang kanilang lupain. Kailangan niya raw gawin ang lahat para maprotektahan ang mga tao doon at makapagbigay ng saya sa kanila. Yun daw ang pangarap niya at yun ang ibig sabihin ng Land of Sweets. Nais daw ng kanyang ama na matapos na agad ang battle sa gabing iyon kahit na maging pain pa ito. Sinabihan naman ni Pace ang mga kalalakihan na mag-ready para kalabanin ang mga bandits at sinabing tawagin ang mga batang lalaki dahil may plano siya. Sa gitna naman ng kakahuyan, makikita ang dalawa na tumigil at ginamit ni Foyle ang kanyang mata upang makita ang nasa kanilang direction. Ito pala ang magic niya. Nakita niya na nandun ang mga bandits na tila nagpapahinga. Pero bad news dahil daw ang mga bandits na yon ay gang ng mga cavalry o mga mandirigmang lumalaban ng nakasakay sa kabayo. Tila train daw ang iba dito at meron silang 5 malalakas na kabayo. Sinabi naman ni Casserole na tila hindi napilitan ang mga itong maging bandido dahil lang sa gutom. Parang mga professional siguro sila. Dagdag ni Foyle na meron din daw mga villagers na nakatali na siguro ay kinuha nila para maging alipin. Sagot ni Casserole na hindi niya hayaang gawin yon sa kanilang pamilya at mga kasama. Kaya raw siguraduhin ni Foyle na wag itong magpapatalo. Confident naman siyang sinabing, sino bang kausap mo? Mas worried pa daw siya sa kanya. Siguraduhin daw nitong mabilis niyang mapatakbo ang kabayo para hindi raw tamaan ng araw sa puwet. Napatawa naman sila at tumuloy na sa biyahe. Pinakita ang mga bandits na tila nag-inspect sa Morteln. Sinabi nila sa kanilang chief na tila walang katao-tao sa mga katabing villages. Wala rin daw kwenta ang mga balon doon dahil tinabunan na nila ng lupa. Tila in-expect niya naman yon. Siguradong sinil nila ang mga katabing village para i-focus ang kanilang tao sa isang lugar. Okay lang daw yun sabay sabing mag-ready na raw silang sumugod. Bigla nang dumating ang dalawa at sorpresang umatake sa mga bandit. Nagulat ang chief na may mga sundalo mula sa Morteln. Napansin nitong hindi nila focus ang pumatay kundi ang masugatan lang ang mga fighters nila. Tila train daw ang mga ito at na-impress siya sa skills nila. Sinabihan niya naman ang kanilang hukbo na maghanda dahil tila susugod na ulit ang dalawa. Huwag daw silang humarang sa mga kabayo or else madadagalan sila nito. Nagulat naman ang dalawa dahil tila smart ang kanilang chief so naisip ni Lord Casserole na baka wala na silang tamaan sa next na pagsugod at umagri si Foyle. Biglang sigaw na bumalik na raw sila dahil masyado raw marami ang kalaban pero tactic lang nila ito para magmukhang marami sila at linlangin ang mga kalaban. Sumugod naman ang bandits at hinabol sila pero pinahinto ito ng chief at sinabing dalawa lang naman yon pero hindi sila narinig nito. Makikita naman si Glassage na nakafocus sa pakikinig. Nang marinig niya ang hakbang ng mga kabayo, hiningi nito ang araw at sinindiham. Dahil dito, nalaman ng nasa kabilang station na paparating na ang mga kalaban kaya nag-ready na sila. Napansin naman ito ng dalawa at sinabi ni Lord Casserole na siguradong si Pace ang may kagagawan nun para tulungan silang makita ang daan pabalik. At dahil hinayaan daw nitong malaman ng kalaban ng location nila, siguradong nagplano raw ito ng ambush. Sabi naman ni Foyle na kung sa east side sila dadaan, masisira ang kanilang field so kailangan nilang sa west. May patakbo namang lumapit kay Pace na sinabing emergency dahil nakita raw ang dalawa na hinahabol ng mga bandits. At tila sa west side daw daraan ng dalawa. Makikita naman ang mga bata na nandun pati na ang mga bato. Bigla namang nag-detour ang dalawa at sa hudyat ni Pace, tinira ng mga bata ang mga nag-aapoy na bato at tinamaan ang mga humahabol kina Casserole.
Nagulat ang chief at sinabing tama ang hinala niya na trap daw yun. Nag-prepare naman sina Pace para sa next na atake at tinamaan na naman ang mga kalaban. Sina Lumi, Mark at isa pa nitong kasama ay ginamit naman ang slingshots. Buti na lang daw at expert na sila doon dahil araw-araw nilang nilalaro. Balik tanaw sa pagpaplano ni Pace, nakita niyang sa west daraan ang kanyang ama para hindi masira ang kanilang fields. Sigurado rin siyang ang hahabol ay nasa straight line. At tinuro ang magiging weak point kung saan daw sila titira. Tila hindi sigurado ang mga tatay na isali ang mga anak nila sa battle pero sagot ni Mark na sila raw mga bata ang mas siguradong expert sa paggamit ng slingshot. Nag-agree naman ang mga bata dito. Sabi ni Pace na small ambush lang ito pero kung masisira nito ang formation nila, siguradong mas makakagalaw freely ang kanyang ama at si Foyle. Kung sasali daw ang mga bata, mas makakatulong daw ito for them. Ngunit pag nakarating na raw sa kanal ang mga bandits, magfo-fallback na sila at ang mga armed villagers na ang aatake sa kalaban. Nag-agree naman sila sa plano ni Pace 3. Excited naman si Lumi pero sabi ni Pace na wag na raw itong sumali dahil babae ito. Pero hindi siya nagpapigil at sinabing ano naman kung babae ako. Dagdag pa niya, siya raw ang best slinger sa kanilang lahat. So, nag-agree na rin ito. May ilan namang mga bata ang tila hindi sigurado kung magagawa nila ang task pero in-encourage sila ni Pace at sinabing kakayanin raw nila ito. Balik sa battle, sinabi ni Pace na hindi niya hahayaang may masugatang bata sa kanila. Pinuri naman ni Foyle si Pace nang makita niya ito pero sinabihan siya ni Lord Casserole na magpatuloy lang. At umatake na nga sila. Umiba naman ang direksyon ng chief at napansin ito ng villager na tila papunta na sa wall kaya naman tinira ito ni Pace at ng mga bata ng bato. Hindi naman ito nagpatinag at dire-diretso lang at tinalon ang kanal. Nang makita ito ng mga bandits, sinundan nila ang kanilang chief. Pinatakbo naman si Pace at nakapasok ng chief ng bandits at nag-amok. Sinabi nitong lumapit ang sino mang ready nang mamatay at lumapit si Glasage. Nagpatuloy ang labanan at sinabi ni Foyle na nakita niya ang chief na tila tatargetin ang mga bata. Lumaban naman ang mga ito at tumulong sa labanan gamit ang mga slingshot. Inis na inis naman ang chief sa pagsali ng mga bata kaya naman umatake ito sa kanilang direksyon pero humarang si Pace na tinamaan ng kanyang espada. Inutusan niya ang mga batang pumunta na sa loob. Dinakip naman ng chief si Pace at tila ginawa itong hostage kaya naman nabahala pati na ang mga villagers. Nainis naman ang mga retainer sa cowardly tactic nito na paggamit sa bata. Nag-focus naman si Pace sa isang lalaking nakita niyang nakahandusay at nahihirapan sabay sabing magagamit niya raw ito. Inutusan naman ng chief na puksain na ang mga bata pero dito makikitang finally ginamit na ni Pace ang kanyang power nang sinabing replicate. Kung ano ang nararamdaman ng lalaking nasa lapag ay tila nangyari rin sa mga atake sana sa mga bata. Ginamit niya rin ito sa chief na tila nasusunog ang mukha. Nang tanongin kung ano ang ginagawa sa kanya, sinabi nito ni-replicate niya lang ang sugat ng kasama nito sa kanila. Nanggulat naman ito na magic user pala si Pace. Pero sabi niya, isa lang daw siyang patissier. Umaga na at makikita ang iniwang damage ng labanan. Makikita naman sina Agnes at Josie na tila worried pero nang tanongin niya ang isang villager kung nanalo sila, sinabi nitong oo at meron daw ilang bandits ang nasa kustodiya nila. Nang tanongin kung safe ba daw sina Casserole at ang anak niyang si Pace, sabi nitong tinamaan daw si Pace sa braso. Napaluhod naman ang nanay nito nang marinig niya ang balita pero sinabi ni Josie na siguradong mababaw lang naman daw yun at nag-agree ang villager. Hindi raw dapat sila mag-worry. Makikita naman si Pace na tila busy sa inventory ng kanilang mga produkto. Pinakuha na nito ang mga pagkain para sa village nila. Habang naglalakad naman at nakapila ang mga bandits, tinanong ni Foyle kung ang plano daw ba ang ipadala sila sa lugar ng Ritesh at sinagot niyang yun daw ang sensible na gawin. Kahit i-claim pa daw nilang sila ang nakipaglaban sa mga ito dahil daw doon hindi mapapahiya ang Ritesh. Tanong naman niya ano naman daw kaya ang ibibigay nila in return sa favor na gagawin nila. Sagot ni Lord Casserole, yun daw ang pag-uusapan pa nila. Kakailanganin daw nila ng compensation mula sa losses ng temporary nilang isil ang dalawang villages. Makikita namang nag-distribute si Lord Casserole ng rewards para sa magigiting na nakipaglaban sa kanilang lugar. Nabigyan ng 1 silver at isang spear si Glasage dahil sa katapangan nito. Pati sina Mark at Lumi ay nabigyan. Dahil naging magaling na assistant daw sila ni Pace, binigyan sila ng tig-isang espada at sako ng barley. Nagtulong naman ang dalawa na iuwi ito at ibigay sa kanilang pamilya.
Humabol si Pace upang tulungan sila. Tila ang saya ni Pace na wala kahit isa sa kanila ang namatay at makakabalik na sila sa normal life nila. Proud naman na ipinakita ni Mark sa kanyang pamilya ang binigay na espada at barley sa kanya. Dahil doon, tuwang-tuwa ang mga kapatid nito at natuwa ang nanay na safe sila. Tinanong niya naman si Pace kung hindi raw ba naging pasaway ang kanyang anak at sagot nitong magaling daw sina Mark at Lumi. Proud na proud din ang lolo ni Lumi sa kanya. Dumating ang mga villagers na may daladalang mga pagkain at inumin para i-celebrate daw ang kanilang tagumpay. Napansin nilang wala ang ama ni Lumi. Sinabi nitong merong pa raw inaasikaso kasama ang ama ni Mark. Sayang raw pero natutuwa silang nandun si Pace kaya naman inimbitahan nilang itong sumama sa celebration. Umuo naman ito at tinanong ni Mark kung pwede rin daw ba silang makiinom. Sagot naman itong milk lang daw ang iinamin ng dalawa at na-disappoint siya. Tuwang-tuwa naman ang lahat at pinag-usapan ang kanilang tagumpay. Sa isip naman ni Pace, ngayon makaka-focus na siya ulit sa plano niya. Gagawa na raw siya ng bongka pie. Kakailanganin niya raw ng butter, flour, itlog, pati na raw cinnamon. Habang nagde-daydream ito, lumabas naman sina Mark at Lumi. Sabi ni Mark na nakakapanibago raw na hindi sila sinisigawan ng matatanda. Sagot naman ni Lumi na siya lang daw yun. Pero sabi niya pati rin naman daw siya yung nasasabihan. Napatanong naman si Mark ano kaya ang ginagawa ng bandits habang si Lumi ay tila amazed na amazed sa espadang binigay sa kanila. Gusto naman daw puntahan ni Mark ang mga bandits at bilang future retainers, responsibilidad daw nilang bantayan ang mga prisoners. Nag-agree naman si Lumi dito. Pero hindi sila pinapasok ng mga bantay dahil hindi raw safe. Hinila naman ni Mark si Lumi at nagtago sila sa halaman. Kumuha ito ng bato at in-distract ang mga guards kaya naman nakapasok sila sa shed. Nakita nila ang mga prisoners at napansin sila ng chief ng bandits. Tinanong nito sa Mark kung saan galing ang kanyang espada at sagot niya, reward daw nila ito. Sabi naman niya na dati niya raw espada yon. Siguradong pag nilipat na raw sila sa kabilang nayon ay mamamatay na sila. Bago daw siya mamatay, nais niya raw sanang turuan ito paano gamitin ang kanyang espada. Napatanong naman si Mark dito. Sabi ng chief kung magagamit daw ito ng tama, makakagamit daw siya ng magic. Nagulat naman si Mark at naisip na magiging kagaya na siya ni Pace. Inutusan siya nitong hilahin ang espada at hawakan gamit ang dalawa nitong kamay. Pero pinigilan siya ni Lumi at sinabing huwag makinig doon. Pero hindi ito nagpapigil. Pinuri ito ng chief at sinabi ngayon daw ay sabihin ito ang magic words. Medyo delikado daw ito kaya hindi raw dapat marinig ni Lumi. So pinalapit siya nito. Makikita namang tila natanggal nito ang tali at habang unti-unting lumapit si Mark, tinadyakan niya ito at nakuha ang espada niya. Sinugod naman ito bigla si Lumi na tila napatilapon sa lapag at tinamaan sa tagiliran. Kinuha ng chief bilang hostage naman si Mark at nang bumalik ang guards nakita nila ito. Tumakbo ang isa para sabihan na nasugatan si Lumi kaya naman napatayo si Pace. Binamit naman nito si Mark bilang pain para makatakas siya. Humingi naman ng tulong ang mga kasama nito pero sinabi niyang if gusto na lang maligtas, gawin nila ito mag-isa. Nakasakay ng kabayo si Chief at dinala si Mark. Nakita naman ni Pace si Lumi at sinabing gamutin daw ito kaagad. Nang tanungin ang mga villagers na saan ang bandits, sinagot nitong ninakaw raw ang kabayo at tumakas. Habang papunta roon, ni-reveal na siguradong ang mga traps na iniwan nila sa East Mountains ay naroon pa. Kung maiiwasan niya raw ang fatal blow, magagamit niya raw itong replication magic niya para i-copy ang magiging sugat niya pabalik sa Chief. Worst comes to worst, magiging draw ang laban. Pero napatigil ito at naisip na kung kaya niyang i-replicate ang lahat ng nakikita niya, then makikita naman na ni-report na kay Lord Casserole ang nangyari at nainis ito na hindi nila pinigilan si Pace. Nag-ready nang umatake si Casserole at pinasama nito si Foyle pero sabi niya dapat daw magstay ito kasama si Glassage at mag-ready in case kumuha ng backup at umatake ang kalaban. Kung kumalat raw ang balita na nakatakas ang isang bandit, makaka-apekto raw ito sa moral ng villagers. Sa ganitong panahon daw, kailangan itong magpakita ng lakas at i-reassure sila na magiging okay ang lahat. Pinatawag naman si Foyle at si Quantro. Pumipiglas si Mark at makikitang tumama sa trap ang bandit kaya naman napatilapon sila. Nakita ni Mark si Pace na paparating at nainis naman ang bandit dahil siguradong siya na naman daw ang may pakana ng trap na yon. Pinalayo naman ni Pace si Mark at nagready na ito upang labanan ng bandit. Naalala naman ni Pace ang mga tinuro sa kanya ng kanyang ama sa paggamit ng espada. Umatake ito at kinalaban ang bandit. Sinabi ni Mark na itigil na ito ni Pace dahil hindi naman daw siya worth it. Pero hindi ito nagpatinag at sinabing hindi niya raw i-abandon ang kaibigan.
Hindi ba raw siya ang lieutenant nito? Umatake naman ng sobrang lakas ang bandit kaya nahati sa gitna ang espada ni Pace. Hindi naman mahanap ni Foil si Pace kahit gamit niya na ang kanyang magic kaya sumigaw ito. Nakita ni Quantro ang bakas ng yapak ng kabayo at napaiyak si Foil nang makita ang espada ni Pace na tila nahati na. Dinala niya ito pabalik at tila worried kung paano niya sasabihin ang balita. Pero pagbukas niya ng pinto, makikitang tila walang galos si Pace na nakakandong sa kanyang ina. Binati pa siya nito ng welcome back. Gulat naman siya dito at napasigaw. Sinabi ni Lord Casserole na nakabalik na raw ang dalawa kanina pa at hinatid niya na sa bahay si Mark. Hindi naman makapaniwala si Foil na hindi niya ito napansin nung pabalik na. Paano raw yun nangyari? Nang pilitin siyang mag-explain, inamin niyang nireplicate niya ang magic ng kanyang ama at ginamit ito para makabalik sila ni Mark. Nagulat naman sila na nagamit niya ang teleportation magic. In-explain naman niya na kaya niyang i-replicate ang kahit na ano basta't nakita niya ito. Kasama na raw dito ang magic spell ng iba. Sinabihan naman siya ng tatay niya na bawal niya raw sabihin na kaya niyang gamitin ang magic spell ng ibang tao. O kaya naman gamitin ang mga spell na yon sa harap ng iba. Ang paggamit daw ng magic sa battlefield ay sobrang delikado. Pag nagkamali raw siya ng magic, maaari siyang mamatay agad. Na-replicate man ito ang teleportation niya, may possibility na ma-teleport siya sa loob ng isang bato o kaya naman sa ilalim ng lupa. Kinagabihan, sinabi naman ni Lord Casserole na kung makakalat ang balitang kaya ni Pace na i-replicate ang kahit na anong uri ng magic, siguradong marami ang magtatangkang gamitin siya bilang human weapon. Sinabi naman ni Foil ay sana raw ay hindi nila napatakas ang leaders ng mga bandits. Dagdag nito na ipanalangin na lang nila na sana mawala na ang chief bago pa nito ma-reveal ang sekreto ni Pace. Malungkot naman si Mark at sinabi ni Pace na mukhang magiging okay naman daw si Lumi at bibisitahin niya ito mamaya. Inaya niya ito kung gusto niya raw bang sumama. Wala naman daw siyang mukhang maihaharap dito dahil siya raw ang may kasalanan. Kung nakinig lang daw sana siya kay Lumi at hindi pinansin ng bandit, siguradong hindi ito nasugatan. Sagot naman ni Pace na walang magagawa ang pagmumukmok nito. Mag-sorry na lang daw siya sa kanya. Tila okay na naman si Lumi at masaya pa silang binati pero nakatungo lang si Mark. Sabi daw ng ama ni Lumi na okay naman na siya pero pinagbabawalan siya nitong maglaro pa sa labas. Natuwa naman si Pace na okay na siya at sinabing makikigamit muna raw siya ng kanilang kusina. Nilabas naman ni Pace ang mga ingredients niya. Ngayon, ayaw niya raw munang isipin ng mga bandits kundi gusto niya raw gumawa ng sweets at nagsimula na nga itong mag-prepare sa pagluluto ng bongka pie. Humingi naman ng sorry si Mark at nagulat si Lumi. Sinabi nitong siya raw ang may kasalanan kung bakit ito nasugatan pero sabi niya ang may kagagawan daw nun ay yung bandit. Nagsorry ito pero sinabi niyang okay na raw ang lahat. Naamoy naman nila ang ginawa ni Pace at pinakita nito ang bongka pie na paraan niya raw upang bumuti ang pakiramdam ni Lumi at para i-cheer up si Mark. Pinatikim naman niya ito sa kanila at sarap na sarap sila dito. Pinatry niya naman ang bongka with honey at naasiman sila dito. Tinanong nila kung parehas lang ba daw na bongka ito at sinabi niyang oo. Nagkakaiba-iba lang daw ang lasa, depende sa bongka. Ang iba ay matamis, iba ay maasim. Kung ingredient daw ay unusual, kakailanganin daw ng real skill para ma-prepare ito in a way na mag-harmonize ang flavors. Inahilan tulad niya naman ito sa mga tao. Sinabi niya kay Mark na meron itong own aspects na nagpapayunik sa kanya. Tutulungan niya raw itong ma-shine ang mga espetong iyon. Tila experience daw na yon ay magdidipan ng flavor profile niya. Kailangan daw nitong gamitin ang natutunan niya roon para ma-improve kung gusto niyang maging lieutenant niya. At naiyak naman siya dahil doon. Dumating naman si Glassage na tila galit na galit dahil si Mark daw ang dahilan kung bakit nasugatan si Lumi. Biglang sabi naman itong para makabawi ay kailangan niyang pakasalan si Lumi sa hinaharap. Nagulat naman si Mark dito pero nang tanungin si Lumi, okay lang daw sa kanya, wala raw problema. 4 slices na lang ang natitira sa bongka pie at pinatikim ito ni Lumi sa kanyang ama. Nang tanongin naman ni Mark kung nasa na yung kanya, ang sagot ni Lumi, ang asset daw diba ng husband ay pagmamay-ari na ng wife? Dahil doon, kukunin niya na raw ang tirang bongka pie. Natawa naman si Glassage dahil dito. Happy naman si Pace na nakapagbigay saya siya sa kanila dahil sa ginawa nitong sweets. Simula pa lang daw ito ng kanyang plano na gumawa ng Land of Sweets. Worried naman si Lord Casserole dahil ubos na raw ang pera nila. Nagmeeting sila nila Foil kasama na si Pace para pag-usapan ang kanilang budget. Sa isip naman ni Pace na ang hirap daw mag-recover after ng raid. Marami raw silang gastusin dahil sa pag-reopen nila ng 2 villages na si Neil.
Pagtatanggal ng bara sa mga balon, sa pag-rebuild ng mga kabahayan, kailangan pa nilang makapag-imbak ng pagkain para sa paparating na winter. Naisip naman ni Lord Casserole na hindi raw nakatulong na nakatakas pa ang leader ng mga bandits. Sabi ni Foyle na 200 coins na sana ang nakuha nila para sa ulo nun. Inisip naman ng dalawa kung pwedeng mag-loan sila pero tila ang mga katabi nilang mga nayon ay wala na ring extra. Sila pa nga raw ang nangungutang sa kanila, sabi ni Foyle. Kinonsider naman ni Lord Casserole ang court nobles pero nag-disagree si Foyle dito dahil mataas raw mag-interes ang mga yon. Bigla namang sinuggest ni Pace na hindi raw ba sila pwedeng humingi ng tulong sa mga lolo at lola niya? Sagot naman ng kanyang ama na wala na raw silang communication sa mga ito. Ni hindi niya nga sila napakilala sa kanila so hindi pwedeng basta na lang siya lumapit sa kanila para humingi ng pera. Nakwento nito na magkakilala raw sila ni Agnes, ang mga lupain ni Casserole ay wala pang silbi noon. Dahil doon ang kanilang pamilya ay hindi suportado ang kanilang relasyon. Nagtanan daw ang dalawa, dagdag ni Foyle. Naisip naman ni Pace na siguradong mahirap ang case ng magulang niya dahil sa lugar na yon, mas uso ang arranged marriage kaysa sa pagpapakasal dahil sa pag-ibig. Sa labas, makikita namang kwento ni Pace sa mga kaibigan ang mga napag-usapan nila. Tinanong naman nito si Lumi kung kamusta na ang kanyang sugat. Sagot nitong pinayagan na raw siya ng kanyang tatay at lolo na lumabas-labas. Bigla niya naman pinalo ang kanyang sarili para ipakita sana na okay na siya pero inamin nitong meron pa ring onting sakit. Sinabihan naman itong mag-ingat ni Mark at natawa si Pace dahil ang cute daw nilang tingnan as a couple. Nainis naman si Mark sa pangaasar nito. Tanong niya naman why not mas palawakin nila kaya yung fields. Sagot ni Pace, although malawak pa ang space para magtanim, pero para daw mangyari yun, kakailanganin ng oras, manpower at ang pinaka-importante sa lahat, pera. So baka matagal pang mangyari yun. Suggestion naman ni Lumi na bakit hindi nito ibenta ang ginawa niya noong bongka pie dahil napakasarap daw nun. Sabi niya naman para kumita sila doon kakailanganin nila ng maraming bongka. Suggestion ni Mark, bakit hindi na lang ito magturo ng magic? Nang tanongin naman kung bakit ito interesado matuto, sagot niya na kung meron daw siyang mahika, gagamitin daw niya ito upang yumaman siya at makakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Inasar naman siya ni Lumi at sinabing milagro daw kung matututo pa itong mag-magic. At kung matututunan niya naman daw yon, imposible raw na matutunan niyang gamitin ito ng tama. Nagngit-ngit naman sa galit ng kaibigan at inexplain ni Lumi na kung kunwari, nagkaroon siya ng fire magic, sigurado raw na ang best na magagawa nito ay ang masunog ang kanyang sarili, sabay tawag sa kanyang stupid. Pinatigil naman sila ni Pace, sabay sabing tama na ang flirting at tinanggi naman ito ni Mark. Pero sabi ni Lumi, magic nga daw talaga ang susi. So tinanong niya kung pwede nitong ipakita sa kanila kung paano niya ginagamit ang magic niya, baka may makuha silang idea. Sa isip naman ni Pace, ang kasabihan na 3 heads is better so baka makatulong nga ang dalawa sa kanya. Sa past life niya rin daw nung iniisip niya ang mga sweets na gagawin, nagpupuyat daw sila ng mga kasama niya para mag-brainstorm. So pinadrawing niya sa dalawa sa lupa ang anything na gusto nilang makita. Dinonowing naman ni Mark ang sarili na tinatalo ang dragon gamit ang magic. Pero sa Lumi, ang drinowing ay bongka at bongka pie. Nilait naman ni Mark at Lumi ang drawing ng isa't isa. Ginamit ni Pace ang spell niya at nagulat ang dalawa nang lumabas sa kamay nila ang drinowing nila sa lupa na parang tattoo. Pero napansin nilang hindi ito nabubura at sinabi ni Pace na 3 days pa bago ito mawawala. Pero permanent daw yun pag sa puno at sa dingding niya nalagay. Sinuggest niya naman bakit instead na drawing, bakit hindi picture ng bahay o kaya mukha ng tao. Hindi naman na-impress si Mark dito pero dahil sa sinabi niya, may nakuhang idea si Pace at na-excite. Balik sa office, makikita namang tila worried si Agnes nang malaman na tight na palang expenses nila at kakailanganin niyang lumapit sa kanyang mga magulang. Nagsorry naman si Lord Casserole na hiningi niya pa ang favor na yon sa kanya. Bigla namang pumasok si Pace na sinabing meron na siyang paraan para makagawa sila ng pera. Nabanggit niya ang arranged marriage na plano nito para sa kanyang kapatid na si Josie. Umuo ito at sinabing dahil 13 years old na ito, nasa marrying age na nga raw siya. Nang tanungin kung paano ba nag-work yun, sagot naman itong ang ginagawa daw usually ay umaattend sa Royal Ball sa capital. Pero ang pagta-travel raw sa iba-ibang lugar ay magastos at delikado. Lalo na para sa mga nobles na wala namang magic. Natanong niya naman paano kung magbenta sila ng wooden frame. Ginamit niya ang kanyang replicate magic at nilagay ang mukha ng kanyang nanay sa kahoy. At nagulat naman sila doon kasi hindi naman uso ang camera at photo sa mundo nila, I guess.
Tinawag niya itong matchmaking photos. Suggestion nito na pwede nilang gawa ng ganito ang mga anak ng nobles. And that way, masya-show off na nila ang kanilang mga anak without the need for travel. Naisip naman ng kanyang ama na magandang ideya yon dahil hindi na sila gagastos para sa materyales unlike kung magbabayad ang mga tao ng self-portrait kaya sinabi nitong mag-work ngayon. Nabahala naman si Foyle na mas lalong makikilala si Pace at ang kanyang magic pag ganon. Pero sagot nito, maganda nga daw yung way para madistract sila dahil ang iisipin lang nila sa pictures lang ang magic niya. Lumapit naman ang nanay niya at sinabing, pwede raw ba nitong burahin ang wrinkle sa kanyang muka? Dahil doon, pumunta na sila sa capital ng Ritesh para makipag-meet sa leaders nito. Nanonood ang mga ito sa bintana at tila hindi masaya sa pagbisita nila. Pero nang pumasok sila sa kwarto, sinabi nitong honor daw sila na ma-host sila. Nagpakilala sa Brioche Ritesh ang holder ng borderland ng fief ng Ritesh. Nag-flashback naman sa pag-kausap ni Lord Casserole kay Pace na sinabing ang mamimit nila ay ang panganay na anak ng dating Count Ritesh. Masyado pa raw kasing bata ang mga rightful heir kaya siya muna ang nilagay sa posisyon pero namatay din daw ang rightful heir bago pa siya maluklok. Balik sa Ritesh, in-invite ni Brioche sila na magtsaa. Hinilig naman si Pace nang makita ang mga cookies at baked treats sa mesa. Nakwento ni Brioche na tea raw ang pangunahing produkto nila at pinuri naman ito ni Lord Casserole. Pero nang tikman naman ni Pace ang cookie, tila hindi ito natuwa at nabagabag si Brioche dahil lahat daw ng bata ay masaya kapag nabibigyan ng sweets. Pinuri naman ni Brioche ang leadership ni Casserole dahil din nakakapag-ani ito ng marami kahit na barren land lang ang meron sila. Sagot itong mostly, tulong daw ng anak niyang si Pace kung bakit sumagana ang kanilang ani. Nang pansinin naman ni Brioche si Pace, nagulat ito na briningap niya ang tungkol sa pag-atake sa kanilang lugar. Topic na iniiwasan sanang mapag-usapan nila. Naiinis si Brioche dahil baka makipag-negotiate sila pambayad sa damages dahil nabanggit ni Pace na sinabi ng mga bandits na galing sila sa Ritesh at hindi raw sila nito napigilan. Nagbaang-maanga naman ito pero sinabi ni Pace kung hindi siya naniniwala ay dadalhin daw nila ang ilang nahuli doon. Or kung hindi man daw niya maalala, pwede naman daw idiretso niya na lang sa royal family na pwedeng mag-cause ng official investigation. Gusto daw ba niyang mangyari yon? Nang humingi naman ito ng proof na tinalo nga ng bandits ang mga tao nila, nilabas ni Lord Casserole ang espada na merong crest ng Ritesh at nagulat sila doon. Nakipag-deal naman si Pace at humingi ng compensation para sa mga damages na natamo ng kanilang lugar. Nagsimula sa 100 gold coins, umakyat sa 130 hanggang napa-offer ng 150 si Brioche kahit labag sa loob nito. Nagpirmahan na nga ang dalawa habang nagbibilang naman si Pace. Sa isip ni Brioche, small pay na raw yun kumpara sa kung maiimbestigahan pa sila ng hari sa kakulangan nila. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagpakilala si Pace at humingi ng tawad sa mga nasabi niya. Nang tanongin naman kung bakit tila hindi ito nasayan sa tsaa, inamin itong masarap daw ang tea pero masyadong matamis ang mga baked treats. Sinuggest niya na bawasan ang tamis nito para maging balanse raw ang lasa sa tsaa at mas umangat ang lasa nito. Ang dami niya pa sanang gustong i-explain pero nabagabag ang kanyang ama dahil sa mga pinagsasabi nito kaya kinatongan niya ito at pinagilan. Nagulat naman silang Brioche dito. Humingi ng tawad si Lord Casserole at nagsorry din si Pace dahil wala silang dalang regalo sa pagbisita. Kaya naman nilabas niya ang kanyang panyo at ginamit ang replicate magic para ilipat ang mukha nito doon at nagpasalamat siya. Lumipat naman ang eksena sa lugar ng Duke na winelcome sila sa pagdating dito. Nireveal na siya pala ang host ng banquet at siya ang leader ng Central Army. Pinakilala naman ito ang apo niyang si Squall na graduate daw ng top sa officers boarding school. Tila kabado itong nagpakilala sa kanila. Sabi naman ng tatay ni Pace na Casserole na lang daw ang itawag sa kanya dahil mas mataas ang ranggo nito sa kanya. Nabanggit naman ng Duke na idol daw siya ng apo nito at excited nang malaman na mamimit nila ito. Nagpakilala naman sa kanila si Pace at humanga sila sa galing nitong magsalita. Nang tanungin about sa coming of age nito, inamin ni Pace na nakakuha raw siya ng magic. Pinuri ito ng Duke at sinabing blessed daw ang pamilya dahil ang tatay at anak nito ay parehas nagka-magic. Napatingin naman ang mga tao sa paligid dahil dito. Humingi naman ng demo ang Duke sa kung anong magic ang meron nito. Kaya hiniram niya ang towel na dala ng butler at nilagay nito ang picture ng isang babae. Nais niya raw itong ibigay na regalo kay Lord Squall. Mula raw ito sa kanya at sa Magravate Hubarek. Napansin nga ng Duke na wala doon si Hubarek. Sinabi ni Pace na ang batang yon ay ang third daughter nito na si Lady Petra.
Kakagaling lang daw nila doon ng kanyang ama upang bumisita. Sinabi naman ni Casserole na dahil daw tila hindi ito okay sa mga karatignayon nila, hindi sila makaalis sa kanilang teritoryo. Kaya naman, humingi raw ito ng favor na ipakilala na lang ang anak nila sa kanilang pagbisita dito. Dagdag ni Pace na may celebration raw sa Lady Petra next month at imbitado si Lord Squall at wala namang pag-aalinlangan itong umuo na ikinagulat ng kanyang lolo na inisip na hindi ba raw nito na-gets na tila may pinaplano sina Pace at Casserole. Tinanong naman kung paano sila pupunta doon at inoffer naman nila na dadalhin siya ron ni Casserole gamit ang kanyang teleportation magic. Binulungan naman ni Pace ang Duke at sinabing tila may ulterior motive si Lord Hubarek. Sa tingin niya, nais daw nitong gamitin ang military power na kontrol nito para matalo ang kalaban at nang mawaksihan na ang pagtatalo ng magkabilang panig. Tila naghahanap raw ito ng match sa kanyang anak para sa purpose na yon. Napaisip naman ito at nagpasalamat sa sinabi niya. Biglang announce na a-attend din daw ito sa festivity dahil baka makahanap rin ng partner ang apo nito at magiging magandang storya daw ito na may ibibigay sa hari. Sa isip ni Pace, sinadya niya itong iparinig sa iba para ma-inform ang hari at para sa best interest nila. Nilapitan naman ni Squall si Paz at tinanong ito kung ano ang gusto ni Lady Petra pero sinuggest na tila gusto nito ng handmade cookies na dinala niya nung magkita sila. Nang tanongin kung magaling itong mag-bake, umuo naman siya at sinabing gumawa siya ng pie gamit ang bongka na nabili sa capital. Humingi ito ng favor sa kanya at akala niya ay magbe-bake pero yun pala, ang tanong niya is pwede niya raw bang gawing mas sensual pa ang picture niya kay Petra? Napaisip naman si Pace na pare-parehas talaga ang mga lalaki sa buong mundo. Balik sa Morteln, patuloy lang ang pagre-rebuild nila sa kanilang lugar at sponsored ito ni Lord Casserole na krinestyon ni Foyle. Hindi daw kayang makita ni Casserole na nagugutom ang mga tao nito. Pumasok naman si Pace dala-dala ang mga sulat galing sa Duke at kay Hubarek. Nang basahin naman ito ni Casserole, sinabi niyang mag-celebrate na raw ang dalawa dahil 20,000 silver coins daw ang naka-indicate sa letter. Nireveal na na-engage na pala sina Lady Petra at Lord Squall pero privately announced lang hanggang sa umabot na sa tamang edad si Petra. Natuwa naman si Pace dahil worth it daw sa haba ng panahon na inispend niya sa paggawa ng photo na inaprubahan nito. Dagdag ni Casserole na padadalahan pa raw sila ng advance na 30 gold coins to make sure na safe si Lady Petra. Sigurado daw kasing maraming mag-o-oppose sa idea ng pag-iisang dibdib ng dalawa, lalo na ang katabi nilang lugar na hindi nila kasundo. Na-figure out naman ni Pace na malamang ang church raw ang maaaring magkalat ng balita dito dahil kapag ito raw ay nasuhulan ng malaki, siguradong magsasalita ito. Pwede naman daw gamitin ni Casserole ang teleportation niya para madala si Petra sa capital pero pagdating doon, kailangan nilang mag-make sure na meron mga guard na babantay. Wala raw choice si Casserole kundi tanggapin ang trabahong ito. Sa isip naman ni Pace na para matupad ang kanyang pangarap, kailangang maging success ang mission nila. Naisip niya na wala nang mas safe na lugar para itago si Petra kundi sa ritual chamber. Normal lang daw na mag-undergo siya ng sanctification ceremony. Tila magandang ideya raw yon dahil hindi na nila kailangan mag-hire ng bodyguards. Nagbigay naman ito ng receipt para sa materyales mula raw sa traveling merchant. Nagulat naman si Casserole nang makitang bongkas at asukal ang nakalagay. Nagalit ito dahil sa ginastos ng anak ang pera para sa sweets kaya naman wala muna daw siyang allowance at naiyak naman ito. Lipat naman sa estate ni Lord Hubarek, bumisita ang mag-ama para sunduin si Petra. Nagpasalamat naman ang tatay nito kay Pace na dahil sa kanyang magic ay na-engage na ang kanyang anak. Pagbukas ng pinto, binati sila ni Petra at nagpasalamat naman sa masasarap na cookies na ginawa daw ni Pace para sa kanya. Katabi naman ito ang kapatid na si Licorice na hindi naman pinansin si Pace. Lumakad na sila at in-explain na ang plano ay ang dalihin sa simbahan si Petra para raw sa sanctification ritual nito. Mula roon, ite-teleport siya papunta sa capital at doon magsistay muna sa chamber hanggang sa announcement time at gagwardyahan daw nila ang lugar na ito. On the way, makikita namang tila may mga bandits na nakaabang na. Naunang bumabasa na Lord Casserole at Hubarek and as expected, sinugod sila ng mga kalaban at nang kukunan na sana si Petra ng isa, humarang si Pace dito. Nagtulong ang mag-ama para mapaalis sila at nag-retreat ang mga kalaban. Nagpasalamat naman si Hubarek sa pagprotekta nila sa kanyang mga anak. Tila takot na takot naman ang dalawa pero inassure sila ni Pace na mapoprotektahan sila. Nang pababa sa basement, hinawakan ni Pace ang kamay ni Licorice nang tila kinakabahan ito.
Nag-blush naman siya dahil kay Pace na parang kinikilig. Na-feel bad naman siya dahil naging rude daw siya kanina kay Pace. Tinanong naman ni Petra kung doon daw ba magaganap ang ritual at ni-reveal ni Pace na sa capital daw yun gagawin. Ito teleport lang siya ng kanyang ama papunta roon. Pero inassure siya na magiging safe naman sila. Pagpasok sa loob, naghawak-hawak sila ng mga kamay at pagbukas ng mata, na-teleport na pala sila agad sa Royal Capital. Bagong karakter naman na tila kalaban na galing sa House of Armyr ang makikita natin sa next na eksena. Tinipon niya ang ilang mga lalaki na intasan niyang dakipin si Petra, anak ni Hubarek. Di daw sila papatay kundi kailangan lang nilang dalhin ang babae sa kanya. Kapag nagawa raw nila yon, makakakuha sila ng 10 gold coins bawat isa. Nung paalis na, ang mga kasama niya naman ay napatanong kung tatanggapin ba talaga nila ang trabaho mula sa dating nobleman. Sagot naman itong dalawa lang ang possibly ang dahilan kung bakit niya sila hinire. Una, para i-disgrace ang Duke. Pangalawa, papalabasin itong siya ang sasagip sa nakidnap na babae para maibalik siya sa posisyon. At most likely, siya na ang mag-e-end up na ikakasal sa batang babae na siya mismo ang totoong kumidnap. Balik sa simbahan, nagulat naman ang mag-ama na napakaraming security pa ang nilagay ni Hubarek sa labas. Tila hindi naman makapaniwala si Petra na engaged na siya at inassure siya ni Pace na okay raw si Lord Squall. Dahil doon, excited na raw siyang ma-meet ito. Sinundo na finally si Petra for the ritual at dumating na ang retainers ng Mortel para mag-report sa mga kaganapan sa estate ng Duke. Naiwan naman daw si Cointreau on standby doon. Inatusan naman ni Casero si Pace na tulungan muna mag-relax si Licorice habang hindi pa natatapos ang sanctification ritual ng kapatid nito dahil parang pagod raw siya. Kinonvince naman siya ni Pace na magpahinga muna sa guest room at pumayag naman ito. Inasar naman siya ni Foyle na wag daw paiyakin si Licorice. Sabi naman ni Casserole na wag daw punuin ng strange ideas ang ulo ng kanyang anak. Dumating naman ang nagpakilalang staff officer ng Central Army na sinabing siya ang naatasang gumabay kina Lady Petra base sa order ng general. Kaya naman sumakay na si Petra at ang kanyang ama. Finally, buwas na raw sa alalahanin sabi ng dalawa at so far so good pero hindi pa rin dapat sila mapanatag dahil marami pa raw ang tao. Sabi naman ni Foyle na mas worry daw siya kay Pace na naiwan kasama sa Licorice. Pero sagot ni Casserole, may kasama naman daw chaperone ng dalawa, si Keira. Na-awkward na naman si Pace dahil dito at hindi niya inaasahang sasama si Keira sa kanila. May kakaibang tunog naman na narinig sina Pace pati na ang mga tao sa labas at biglang nagkaroon ng butas sa kwarto. Dahil doon, bumagsak sina Pace at Licorice kasama na ang mga kinauupaan nito. Huli na nang dumating sa Casserole at wala na ang mga bata. Alam nilang magic user ang gumawa nito kaya naman inatasan ni Casserole si Foyle na i-explain ang nangyari sa Magravi at sa iba. Sabay tumalo naman ito mismo sa butas. Makikitang nakatali naman sina Pace at Licorice at nakabantay ang kaninang lalaki na hinire para kumidnap. Tinanong ni Pace kung bakit sila kinidnap pero hindi ito nagpaliwanag. Naisip niya naman na malamang si Licorice ang target nila at ang dami lang siya. Nang magising si Licorice, in-explain ni Pace ang nangyari dito at sinabing wag daw itong mag-alala dahil kasama niya naman siya. Nang makita niya ang nagbabantay, paiyak naman itong tinanong if anong gagawin sa kanila. Sinabi naman niyang meron na raw pagdadalan sa babae pero si Pace daw ay maaaring patayin. Tila nagbagab naman itong walang kaalam-alam na bata at sinabing wag daw dahil makakakuha sila ng 200 gold coins para sa kanya dahil tagapagmana raw siya ng mayaman na nobleman. Na-amaze si Licorice sa acting nito at tila na-convince naman ng onti yung nagbabantay sa sinasabi nito. May hinala si Pace na noble ang nag-utos nito dahil tila mansyon ang lugar kung saan sila nandun. Napaisip naman siya at naalala ang listahan ng potential na troublemakers sa kanilang mission at na-figure out niya na maaaring ito ay kagagawa ng former Duke ng House of Armyr. Ginamit naman ni Pace ang kanyang magic para magpadala ng mensahe sa kanyang ama. Bumalik na si Casserole at habang nire-report ni Foyle na wala raw maipadalang tao si Hubarek dahil kailangan niya raw i-prioritize ang engagement reception ni Petra. Nainis naman si Keira dahil tila kalmado lang si Casserole kahit nakasama ang anak nito sa nakidnap. Sabi niya naman siguradong may pinaplano ang kanyang anak. Saktong dumating ang ipinadalang mensahe ni Pace na nasa estate sila ng Armyr. Inatasan niya si Foyle na pumunta sa estate ng Duke para kumuha ng mga lalaking makakatulong. Siya naman daw ay maghahanap ng mga makakasama sa mga tao na nasa paligid ng church. Nirequest naman ni Foyle na i-teleport siya nito diretso sa bahay ng Duke.
Dumating naman na galit ang leader ng mga kidnapper. Humarang naman si Pace gamit ang kanyang magic pero tinaboy lang siya nito. Nainis siya dahil mali raw palang nakuha nilang bata at dahil doon hindi raw sila babayaran. Ito raw ay twin ni Petra. Tila wala daw kaproble-problema ang engagement na nangyayari sa bahay ng Duke ngayon. Aalis na sana sila pero hindi raw sila pwedeng mag-iwan ng witnesses kaya naman papatayin na ng chief si Licorice nang biglang may umispada sa kanyang kamay. Pinakitang nakatakas na si Pace at napatumba ang isang kidnapper. Nagulat naman ang chief pero nang pinasurrender ito ni Pace, sagot niya nagsisimula pa lang daw ang labanan nila. Sabi naman ni Pace na checkmate. Sa isip ng chief, mali siya na in-underestimate niya si Pace dahil bata ito. Makikita namang dumating na ang reinforcement na dala ni Lord Casserole. Sinabi ni Pace kay Licorice na magiging okay na daw sila dahil dumating na ang backup. Wala na raw choice ang chief kundi tumakas pero hindi raw yun hahayaan ni Pace. Dumating na ang ama ni Pace at tinulungan naman ni Glassage si Licorice. Dahil wala nang madadaanan, gamit ang magic, tumakas ang chief at pinigilan naman ni Casserole na habulin pa ito ng anak. Masaya raw ito na safe ang dalawa. Dumating naman si Foyle kasama ang mga retainers ng ibang lugar. Sinundo na para ihatid si Licorice sa pamilya nito. Na-reveal naman na ang tao sa likod ng pangingidap sa kanila ay ang Duke Armire na sinubukan pang tumakas sa likod. 20 years ago daw, during war, naimbestigahan ng pamilya nito at natanggalan ng title dahil sa pagbibigay ng information sa kalaban. Ginamit niya naman ang oportunidad upang ituro kay Pace na ang actions ng mga suzerain lord ay makakaapekto raw sa future ng kanilang buong pamilya. Bigla namang may dumating na soldier na sinusundo si Lord Casserole para daw i-report ang details ng naturang insidente. Umiwas naman ito at sinabing kailangan pa niyang asikasuhin ang mga nahuli kaya si Foyle na lang ang pinasama niya dito habang sila ng anak niya ay bumalik sa House of Armire. Iniisip nila kung saan kaya tumangkas ang chief. Sabi ni Pace na imposibleng nakalayo ito dahil onting power na lang ang nasense niya sa butas na ginawa nito. Na-realize naman nilang siguro nandun pa rin sa butas siya kaya dali-dali silang bumalik sa kwarto. Tama nga ang hinala nilang dalawa at nabilib ang kaaway na nakita nila ang ginawa niya. Gayunpaman, ready siyang labanan ang dalawa pero sinabi ni Pace na siya na lang daw ang tatalo dito. Tinanong niya ang pangalan nito at sinabing tawagin na lang daw siyang Strudel. Natuwa naman siya na isang bata lang gaya ni Pace ang kakalabanan niya. Worried si Lord Casserole pero nakakagulat na nahiwa ni Pace ang espada nito at napatumba niya lang sa isang wasiwas ng espada. Pinuri naman siya ng kanyang ama. Na-realize itong ginamit niya ang kanyang magic para i-replicate ang sira ng dingding sa espada nito. Kaya naman ang bilis nitong naputol. Natuwa si Lord Casserole pero ang nasa isip lang ni Pace, paano niya na kaya may sasagawa ang plano niyang Land of Sweets. 1 month na ang nakalipas at ginanap na ang official engagement ni Lady Petra at Lord Squall sa Royal Castle. Binati naman ng mag-ama ang Duke at nagpasalamat sila sa invitation nito. Sagot naman niya na sila raw ang dahilan kung bakit natuloy ang engagement. Nagpasalamat siya kay Pace dahil sa pagprotekta nito kay Lady Licorice. Napag-usapan naman nila ang newly engaged couple at sinabi ng Duke na sana raw ay mag-mature na si Squall dahil sa engagement nito. May kinonfirm naman si Pace sa Duke. Tila metikiloso at well-prepared daw ang plano ng kalaban pero nagtataka siya paano ito nagkamali ng na-target. Maaari raw kayang may wrong info na ibinigay dito? Parang pinalalabas niya na ang Duke ang third party na may pakana nito pero sagot ni Pace, hindi daw yun ang ibig niyang sabihin. Wild imagination niya lang daw ito. Sumignal naman ang tatay niya na itigil na ito. So iniba niya ang topic at sinabing kakailanganin nila ng tulong sa kanilang lupain. Hesitant pa itong magbigay pero nang sabihin ni Pace na baka madulas siya sa about sa sinasabi niyang kwento kanina, nagbago ang isip nito. Ibibigay raw nito ang lahat ng kakailanganin nila. Tumalikod naman ito at sinabing may sasabihin siya pero wag silang mag-react. Inamin nitong siya nga ang nag-order na i-leak ang info na mag-encourage sa kidnapan na yon. Pero hindi niya raw hangarin na mapahamak ang fiancé ng kanyang apo o ang kapatid nito. Inamin niya ang kamalian niya dahil muntik na nga si Licorice. Dumating naman bigla si Lord Hubarek para magpasalamat sa kanila. Natanong naman nito si Pace kung tapos na siya sa sanctification ritual at nang sinagot na oo, sinabi nitong never too early para raw mag-settle down at tinanong ano ang tingin niya sa kanyang anak. Sagot naman ni Pace na kaka-engage lang daw ni Lady Petra pero ang sabi niya, si Licorice daw ang tinutukoy niya.
Na-corner naman si Pace at tila no choice na ito at napaoo na lang pati na ang kanyang ama. And just like that, engaged na nga ang dalawa. Lumapit si Licorice at nagpasalamat kay Pace dahil sa pagsagip nito sa kanya. At tila nabighani ito sa kanyang kagandahan. Nag-cheers naman ang lahat and celebration sa engagement. Sinabi naman ni Squala at Lady Petra na pwede niya silang tawaging elder brother and sister. Hindi naman makapaniwala si Pace na parang sobrang bilis ng pangyayari. Nalapitan siya ni Licorice at tinanong na disappointing daw ba siya? Sagot niya na masaya raw siyang na-engage dito. Binigyan niya naman ito ng cookies na gawa niya kaya ikinatawa ito ni Pace. Sinabi nitong masarap daw ang gawa niya kaya naman masaya si Licorice. Sabi ni Pace na poprotektahan niya raw ang ngiting yon hanggang sa nabubuhay siya. At doon nagtatapos ang video na ito. Nakakagulat ang ending ng recent episode. May engage na pala agad ang bida natin. Pero, hindi pa tapos ang anime niya na mukha lang happy ending na pero may aabangan pa tayo sa mga paparating na linggo. Nagustuhan mo ba ang anime review na ito? If you want more, then make sure to like, subscribe at pindutin mo ang bell button below. See you on the next video. Ani-chan!